Naalala natin sa nakaraan na hindi nagtagumpay ang matanda sa binabalak niyang pagsira sa business ni Tang Feng. Pero bigla namang tumatawag si Manager Liu dahil pumunta daw ang Food Safety Bureau sa kanilang ecological park para suriin ito. Nagpapatuloy ang ating kwento sa pag-uusap ni Tang Feng at ni Manager Liu na ang Food Safety Bureau ay hindi pa daw ito nag-inspection dati. Sinagot naman siya ni Manager Liu na daw sinabi lang daw nila na nasa pintuan na sila ng storage area. Sedge, papunta na ako dyan, sambit ni Tang Feng. Bigla namang lumapit ang matandang si Mr. Zing at kung anong nangyayari ba daw at bakit daw ito nagmamadali. Sinagot naman ito agad ni Tang Feng na ang Food Safety Bureau daw ay pumunta para i-check ang warehouse nila. Sedge, hayaan mo sila dahil papasa naman ang products natin, diba, kaya sasama daw siya kay Tang Feng para sa backup. Sa isip naman ni Mr. Zing na titingnan daw nila kung ano ba daw talaga ang tinatago ni Tang Feng. Nagpasalamat naman dito si Tang Feng pero sa isipan niya naman ay ang matanda daw ay maraming baraha para pabagsakin siya. Sa warehouse naman ay nagpakilala ang isang tao na galing daw sila sa Food Safety Bureau ng Jin Province. At narito daw sila para gawin ang nakasanayan sa pag-check ng products. Kaya pakiusap daw ay maki-cooperate si Tang Feng at buksan ang pinto. Binulungan naman ni Manager Liu si Tang Feng na tinitingnan niya na daw ang certificate at walang mali daw dito. Kaya hindi daw pwede na madawit sila at magkaroon ng hindi magandang relationship sa mga officials. Sumang-ayon naman dito si Tang Feng. Kaya binuksan na ang pinto. At nang makapasok na ang mga ito ay ginabayan naman ni Tang Feng. Habang pinapaanda naman ang mga kasamahan ng leader ng Food Safety Bureau para sa masusing pag-survey, sumang-ayon naman ang mga ito. Nagsalita naman ang leader ng Food Safety Bureau sa kay Tang Feng na napakalaki daw ng planting skill nito, kaya ginagawa daw nito na challenging ang trabaho nila. Napatawa naman dito si Tang Feng at wag daw ang mga ito mag-alala dahil ang products daw nila ay green at malayo sa pollution, kaya maasahan niya daw ang mga salita nito. Inalok naman ito ni Tang Feng ng kamatis at kung gusto ba daw nitong tikman. Sa isip naman ng leader sa Food Safety Bureau na kung anong mayroon daw dito hamak na ordinaryong gulay lang naman daw yan. Kaya sinabi niya na lang kay Tang Feng na mukhang masarap nga. Pero ang lahat ba daw ng mga ito ay galing sa ecological park? Bigla naman itong tumalikod dahil sabi daw ng mapa. Mayroon pang 500 square meters na bakante sa gitna ng storage area at sa planting area. Pero ang katotohanan daw ay konektado ito. So saan kaya banda ito habang si Tang Feng naman ay nagtataka? Kaya tinanong na ito ni Tang Feng kung anong ginagawa nito. Bigla namang nagulat si Tang Feng sa gagawin ng leader sa Food Safety Bureau. Dahil hinihila nito ang kurtina. At nang mahayla nangga ito ay tumambad ang isa pang pinto. Napangiti naman dito ang matanda dahil kagaya daw ng inaakala niya. Kaya pinabuksan na ito ng taga Food Safety Bureau sa kay Tang Feng. Sa isip naman ni Tang Feng papaano daw nalaman ng mga ito ang tungkol dito. Kaya sa ganitong sitwasyon daw ang kanyang sekreto ay mabubunyag. Kaya hindi ito pinayagan ni Tang Feng. Dahil hindi daw ito open sa public at hindi daw ang mga ito qualified na mag-investigate sa loob. Bigla namang linipitan ng matanda si Tang Feng at sinabihan ito na paano hindi naging qualified ang Food Safety Bureau. Dahil kapag ang Law Enforcement Bureau daw ang dumating ay wala silang magagawa. Sa isip naman ni Tang Feng habang nakatikom ang kamay na alam niya daw na ang matanda ang may pakone nito. Hindi pa nakapagsalita si Tang Feng ay pinabuksan na ito ng leader sa Food Safety Bureau, pipigilan pa. Sana ito ni Tang Feng. Pero wala na siyang nagawa dahil binuksan na ito. Kaya habang unti-unti itong nagbukas ay may lumalabas na usok dito at liwanag. Tumambad naman sa kanilang harapan ang napakadaming jars. Habang binuksan ng buong buo ang pensuan. Kaya ay hindi na lang nakaemak si Tang Feng dito.
Kaya inutosan na ng taga Food Safety Bureau ang kanyang mga kasama na buksan ang mga jars habang nakangiti na may kumpiyansa sa sarili. Habang patuloy pa rin itong sinabihan ni Tang Feng na huminto. Habang unti-unti nga nilang binuksan ang mga jars ay napatawag ito sa boss nila dahil sa nakita niya. Dahil ito pala ay mga pickled vegetables, nagulat naman ang leader sa nalaman niya dahil akala niya may makikita sila na isang bagay na pwedeng ikasira ng business ni Tang Feng. Kaya napatanong na lang ito kung anong nangyayari ba daw, bakit ang lahat ng mga ito ay pickled vegetables lang. Bigla namang napangiti si Tang Feng. Kaya umakting nga ito na nasasayangan dahil binuhos niya daw ang kanyang effort dito. Para sa order ng mga ito at para masigurado daw ang magandang lasa nito. At stricto daw siyang nag-control ng temperature. At nasa progress pa lamang daw ang mga ito. Pero ngayon daw ay na-expose na ito sa hangin. At nasayang niya lang daw ito. Napatulala naman ang mga ito sa kakaibang acting skills ng ating bida. Kaya sinabihan ni Tang Feng ito na binalaan niya na ang mga ito na wag yun buksan at maka-afford ba daw ang mga ito sa lahat ng nasayang. Humingi naman ng tawad ang leader ng Food Safety Bureau at aalis na daw sila kaagad-agad. Nagulat naman ang matanda si Mr. Zing sa kanyang nasasaksihan dahil papaano daw nawala doon ang sekreto ni Tang Feng. At hindi na ba daw nagbibinta si Tang Feng sa Fairyland ng tomato kahit kailan. Napangiti naman si Tang Feng habang pinagmamasdan ang matanda. Dahil hindi daw nito nakikita ang mga paparating. Kaya sigurado daw siya na ito ay Fairyland tomato. At ito daw ay naka-hybridized sa mga ordinaryong tomato na may masarap na flavor at tamang laki. At yun daw ay totoong purebred Fairyland fruits and vegetables. Kaya napatingin na lang siya sa cellphone niya. At may nag-message nga sa kanya na nabinta na daw ang kanyang pinabinta sa kanya at ang mga gods daw sa langit ay nabaliw sa mga ito. Kaya pinuri ito ni Tang Feng sa magandang trabaho. At napangiti na lang si Tang Feng dahil nabinta na daw talaga ang mga iyon. Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagtawag ni Zhang Guifang the Mourner. Kaya sinagot ito ni Tang Feng at kung nabinta na ba daw nito ang last batch ng goods na pinabinta niya. Sumang-ayon naman dito ang God of Mourner habang pinagpapawisan at gaya daw ng inaakala ni Tang Feng. Na ang gods daw na pagod na sa mga elixirs at sa holy peaches ay malaki ang inaasahan sa frutas at vegetables ni Tang Feng. At nagsidagsaan daw ang mga ito sa kanyang morning haul. Pero halos daw sa mga ito ay walang concept sa pera. Kaya nakikipagpalit na lang sa kung anong mayroon ang mga ito. Napangiti naman si Tang Feng sa isipan niya na mas mabuti daw yun na ma-o-offer ng mga gods. Dahil siguradong mga magic stuff daw yun at napakaganda daw nun kung nagkaganoon man. Kaya sinabihan na ni Tang Feng ang God of Mourner na sedge ipadala na daw sa kanya lahat. Sumang-ayon naman dito ang God of Mourner at sinimulan niya na itong ilipat kay Tang Feng. Kaya nag-message na ang cellphone ni Tang Feng na ni Zhang Guifang the Mourner ay nagpadala sa kanya ng paris ng slippers of Liu Hai the Barefooted God. At nagpadala rin daw ito ng basket of Lan Kai the 8th Eastbound Gods. At nagpadala rin daw ito ng deciduous tooth of Howling Hounds of Yanjian the God Erlang. At nagpadala rin ito ng spiton of Lantern Daoist. At ng pili of peel residues of Taod Shanzan. Sa pagkakita nga ni Tang Feng sa mga ito ay hindi mahitsura ang mukha niya. At napapikit na lang dahil hindi niya inaasahan na ang makukuha niya palang mga kamit. Ay mga walang kwenta kaya napasigaw na lang ito. Nakangiti naman siyang sinabihan ng God of Mourner na sinunod niya lang daw ang sabi ni Tang Feng na okay lang ipagpalit sa gamit kaya nagawa niya na daw lahat ng tasks na inatas ni Tang Feng. Kaya ibigay na daw ni Tang Feng ang ipinangako sa kanya. Napatakip na lang ng mukha si Tang Feng. Dahil napakamalas daw ng araw niya ngayon. Kaya ipapadala niya na daw ito sa God of Mourner at wag na daw itong mag-alala. Napunta naman tayo sa Glaze Palace. At makikita natin ang isang magandang babae at napaka-sexy.
At tawagin na lang natin siya sa pangalan na Glaze kaya makikita natin ang mapang-akit na kagandahan nito. Ito pala ang magugustuhan ng God of Mourner at tinanong niya nga ito kung nagustuhan niya ba ang ibinigay nito. Sumang-ayon naman si Glaze dito. Kaya napangiti na lang ang God of Mourner. At masaya daw siya at nagustuhan nito ang ibinigay niya. Kaya gusto ba daw nito na lumabas sila kasama siya sa Panglay Islet. Bigla namang ngumiti ito ng masama. Kaya bigla nga itong nagpa-cute sa God of Mourner. At sinagot ito na siguro pero kung sasabihin nito kung saan niya nakuha ang mga damit at alahas. Dahil narinig niya daw na nagbibinta ito ng kakaibang frutas at gulat sa mga gods. Pero sa tingin niya daw ay hindi yun kabilang sa morning haul nito. Hindi naman alam ng God of Mourner ang gagawin nito kaya sinabi niya na lang na hindi niya pwedeng sabihin. Kaya mas lalo nitong inakit ang God of Mourner at nagpost ng kakaiba. Dahil mabait daw ang God of Mourner sabihin na daw nito at papayagan niya daw ito. Kaya maririnig na lang natin ang tawa. Ilang araw ang lumipas ay napunta tayo sa isang building. At makikita natin ang ating bida na nagkakap habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Pero nagulat siya dahil nag-friend request si Glaze Fairy. Kaya nagtaka si Tang Feng sa pangalan na Glaze Fairy. Dahil yun daw ay katulad ng pangalan sa nagustuhan ni Mourner. Bigla nga itong nag-message kay Tang Feng at tinatawag itong Shapeless Taoist. At narinig niya daw na sila ni Zhang Guifang ang God of Mourner ay nagpatakbo ng business. Kaya napapikit na lang si Tang Feng dahil napakalaki daw talaga ng bibig ni Mourner. Kaya nagustuhan niya daw ang damit na ipinadala niya sa kanya. Kaya, gusto niya daw na bumili ng damit kay Tang Feng at kung okay lang ba daw ito kanyang lalaki. Sinagot naman ito ni Tang Feng na hindi dahil improper daw ito dahil in relationship na daw ito kay Mourner. At ginagawa daw nito ang kanyang trabaho. Nabigla naman dito si Glaze dahil nabigo ang pang-aakit niya kaya sinabihan niya si Tang Feng na silang mga fairy daw ay hindi pwedeng mag-engage sa relationship. At napakatagal na daw siyang nililigawan nito at once daw na nakapagbigay na ito ng gift ay ayaw niya na daw sa ibang regalo nito. At hindi naman ito nagustuhan ni Tang Feng dahil manggagamitin daw pala ito. Kaya humingi na lang ng tawad si Tang Feng dito dahil hindi niya daw yun magagawa. Sa isip naman ni Tang Feng na ayaw niya daw magkaroon ng ugnayan sa babaeng may nagmamay-ari na. Kagaya na lang daw ng old bandit Cao Cao. Sumagot naman si Glaze na masama daw ito papaano daw kaya kung tingnan daw ni Tang Feng ang offer nito. Bigla namang nagulat si Tang Feng nang may lumabas na isang tila. At namumula namang sinabi ni Glaze na yun daw ang kanyang panty. Kaya sweetheart pakiusap daw ibinigay niya na daw ang kanyang damit na suot ngayon. At yun ba daw talaga ang gusto ni Tang Feng na wala na siyang suot? Sa nasaksihan nga ni Tang Feng ay sumirit ng malakas ang dugo sa ilong nito. Kaya napaisip na lang si Tang Feng habang namumula na kakaiba daw ito. At akala ba daw nito ay mahuhulog siya sa honey tricks nito. Maya-maya ay inamoy ito ni Tang Feng at i-consider na lang daw itong tapos na. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Nagpapatuloy ang ating kwento sa Heaven Queen Palace makikita natin ang napakagandang kapaligiran. At natulala naman ang mga nandoon sa kanilang nakita. Ito pala si Glaze Fairy na dumaan pinagtitingnan nga nila ito habang nakangiti lang naman ito na sumadaan. Dahil nakasuot pala ito ng modernong kasuotan at makikita mo nga dito na bagay sa kanya ang kanyang suot. Sa pagdating nito sa palasyo ay bumati ito sa Highness na si Queen Mother. Pero nabigla nga ito dahil kung ano ba daw ang suot nito. Dahil kakaiba daw ito at napakasagwa. Sinagot lang naman ito ni Glaze na Mother Queen ito yung tinatawag na fashion. At hindi ba daw nito alam ang ibig sabihin ng fashion? Sa pagkarinig naman ng mga nandoon ay nagbulong-bulungan ang mga ito. At kung anong fashion ba daw dahil hindi pa nila ito narinig.
Nagalit nga si Queen Mother sa narinig niya at kung anong biro ba daw, dahil siya daw ang Queen Mother at mayroon ba daw bagay sa mundo na hindi niya naiintindihan. Kaya pinapatayo niya na ito. Nagpasalamat naman si Glaze Fairy dito habang nakangiti. Naiinis namang tiningnan ng Queen Mother si Glaze na papaalis. Dahil si Glaze daw ay naging sentro daw ng tingin sa buong heaven. At sino ba daw ito na magdamit ng ganoon sa kanyang party? Kaya inutosan niya na ang kanyang mga tauhan na ipatupad daw ang kanyang utos sa Seven Fairies. At alamin daw ng mga ito kung saan nakuha ni Glaze Fairy ang kanyang sinuot. Sa kinaroroonan naman ni Tang Feng ay nagulat siya dahil nagtumunog ang cellphone niya. Sa pagtingin niya nga ay bagong gods na naman daw ang pumasok sa kanyang circle at sino daw kaya ito sa oras na ito. Kaya binasa ng ni Tang Feng ang mensahe sa kanya ng Queen Mother at kung andyan ba daw ito dahil siya daw ang Queen Mother. Sa nalaman nga ni Tang Feng ay muntikan na siyang mabuwal dahil sa nalaman niya dahil ang Queen Mother pala ay kausap niya. Kaya napaisip na lang si Tang Feng dahil napakalaking aso pala daw ito kung nagkaganoon. Dito nga ay sinabihan niya si Tang Feng na hindi daw siya natutuwa nang marinig niya na binigyan nito si Glaze Fairy ng set ng damit. At hindi ba daw alam ni Tang Feng na kailangan niya munang magbayad ng tribute sa kanya bago ang lahat. Kaya napaisip na lang si Tang Feng na ang Queen Mother talaga ay domineering at humingi agad ito ng bagay ng walang pag-alinlangan. Pero siya ay Queen Mother sa kabila ng lahat kaya pwede siya nitong tulungan na mapalago ang benta niya. Kaya sinagot ito ni Tang Feng na ang set daw na binigay niya ay hindi bagay sa kanya. Kaya mayroon daw siyang isang set para sa Queen Mother. Maya-maya pa ay ipinadala na ito ni Tang Feng. At nagulat naman ang Queen Mother dito. Kaya pinagmamasdan nito ang sarili niya dahil bumagay ito at mas lalo siyang gumanda. At segurado daw siya na pupurihin ang pangalan niya dahil bagay sa kanya ang suot niya. Pero maya-maya lang ay napunit ito dahil sa sobrang fit nito sa Queen Mother. Sa pagtingin nga ng Queen Mother sa damit niya na punit ay nagbago ang mood nito. At pinalabas nga nito ang kapangyarihan niya na nag-aapoy na layon habang tinatawag ang pangalan ni Tang Feng. Kung ginawang katuwaan ba daw siya nito dahil ang damit daw ay napakahigpit. Kaya bigla na lang daw itong napunit sa kaunting galaw niya daw. Kaya inilayo na lang ni Tang Feng ang cellphone niya sa kanya at napasabi na lang sa isipan niya na hindi ba daw alam ng Queen Mother na mataba lang siya. Pero okay lang daw yun at bigla ngang ngumiti si Tang Feng. Dahil sa pagkakataon daw na ito ay kakasya na at masigurado niya daw ito. Sa palasyo naman ng Queen Mother ay makikita natin ang panauhin na naghihintay sa kanyang paglabas. Kaya napatingin na lang ang mga ito sa pintuan dahil natatagalan ang Queen Mother. Kaya nipatanong na lang ang isa sa kay Glaze Fairy na nasaan na daw ang Queen Mother at bakit hindi pa daw ito dumating na siya pa naman ang nagpa-party. Sinagot naman siya ni Glaze Fairy na sa tingin niya daw ay nasapawan niya ito at napahiya. Bigla namang dumating si Queen Mother at sino daw ang napahiya. Sa pagkarinig nga ni Glaze Fairy sa boses ng Queen Mother ay napapalingon ito na may gulat na hitsura. Kaya napasambit na lang ito sa pangalan ng Queen Mother. At makikita nga natin na nag-iba na ng kasuotan ang Queen Mother at mas lalo pa itong gumanda. Kaya nakangiti na ipinapakita ng Queen Mother kanyang sexy na katawan habang ipinagmalaki ang maganda niyang suot. Kaya napawaw na lang ang nakakakita dito dahil napakaganda daw nito habang si Glaze Fairy ay tulala peren. Kaya sinabihan ng Queen Mother si Glaze Fairy na kung sino ba daw ang sinasabihan nito na hindi nakakaintindi ng fashion. At kung alam ba daw nito kung ano ang classy taste. At dito na lang muna mga idol at abangan ang susunod na kaganapan sa ating kwento. Salamat.